Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, Yahweh, for His great love for us, and it will endure for all eternity. He is our inheritance, our real treasure, and I'm thankful of the sacrifice of Jesus Christ for giving His life for us, for His friends. Now we have a hope in the future, and we will not die anymore, but we will return to our Father. And I am thankful of the Holy Spirit for guiding us, for giving us knowledge, wisdom, miracles every day. And every day we have a chance to share God's words to other people, to share God's love, to spread it, because we must love also our brethren. If we love our Father, we will love our brethren. So last time, we read the book of Judges. Natapos na natin, yung book of Judges. So ngayon, basahin naman natin ay ang book of Habakkuk. Si Habakkuk ay isang prophet. Prophet siya nung may dalawang kingdom of Judah at kingdom of Israel, dahil nahati, di ba? So kung si Daniel ay under ng kingdom of Israel, itong si Habakkuk under siya ng kingdom of Judah. Alam naman natin ang kingdom of Judah, ang kasama ng kingdom of Judah ay ang tribe of Benjamin and tribe of Judah. And the rest, yung 10 tribes, sila yung kingdom of Israel. Bakit nahati ang kingdom of Israel? Naging dalawa. It's because of King Solomon. Sa kasalanan ni Solomon. Kaya naging dalawa ang kingdom. So itong si Habakkuk, ang counterpart niya sa kingdom of Israel, pero wala na yung kingdom of Israel ng time na to, ay si Daniel. Kasi same sila ng year. Kung i-check natin yung chart natin, nandun yung mga lists of prophets and kings and the year of their reign. So after ni Isaiah and Micah, nagdaan ang dalawang kings, walang naging prophet. And then, nung naging king na si Josiah, dumating na yung prophets, Habakkuk, Zephaniah, Jeremiah, Ezekiel. So magkakasabay sila under the kingdom of Judah. Pero itong Habakkuk or book of Habakkuk, 3 chapters lang. Just the same, it is also as important as other prophetic books. Hindi lang dahil sa 3 chapter lang, hindi na siya importante. Importante lahat ang message ni Almighty Father. Salita ni Almighty Father. Importante lahat. Kaya wag natin sasabing major prophet or minor prophet. Walang ganun kay Almighty Father. Lahat ng kanyang mga prophets, pantay-pantay. Just like His children, pantay-pantay kay Almighty Father. Kaya nga diba si Jesus Christ, tinawag niya tayong friends. Ibig sabihin nun, ipinapantay niya yung sarili niya sa atin, itinataas niya tayo, ipresent niya tayo kay Almighty Father. Pero si Jesus Christ, itinaas ni Almighty Father
yung name niya above all names. Dahil never nagkasala si Jesus Christ. And He gave His life for us. Kaya namumukod tangi si Jesus Christ. Pero humble si Jesus Christ. No? Kaya lahat ng mga tao, pantay-pantay. Si Abraham, kung if we have faith in our Father, kapantay natin si Abraham. Kapantay natin si Stephen. Kapantay natin ang mga apostles. Kapantay natin ang mga prophets. Dahil tayo lahat ay mga anak ni Almighty Father. Lahat tayo, nagkaroon tayo ng pagkukulang. Kapantay natin si Moses. Lahat tayo nagkasala. At lahat tayo ay pinatawad. Because of the goodness of our Father. So, dito sa Habakkuk, basahin natin, ano? Yung Habakkuk means embrace. Yung binasa nating Book of Judges, hindi pa nag-exist nun si King Saul, si King David, si King Solomon, syempre pati mga prophet, lumang-luma na yon, yung Judges. Sobrang nauna pa yon. Kasi after ni Moses, si Joshua, and then the Book of Judges, no? So lumang-luma na yon. So mas recent itong mga prophetic books. Kung ikukumpara, i-check nyo yung year, napakadaming taon ang nakalipas. Like itong example na si Habakkuk. 640 BC. Pero itong si King Saul, lumabas siya noong 1050 BC. Alam naman natin, di ba, napabaliktad yung year. The more na mataas yung year, the more na matagal na yung nangyari. Pag BC, pero pag AD, nagkaroon di ba ng 0 AD tapos 1 AD, yun na yung, kaya ibig sabihin ng AD, it's Anno Domini, Year of the Lord. At iba ngayon ng mga taong ayaw maniwala kay Almighty Father or galit kay Almighty Father, iniba nila. Ginawa nilang BCE and CE. Pero tayo, as children of the Almighty Father, mas napabor pa sa atin. Before Christ's era, and Christ's era. Ngayon, CE, Christ's era na. Hindi sa atin common era, Christ's era. Akala nila, no? Mas napadali. Mas naiintindihan natin ngayon. Yung BCE, before Christ's era. Itong si Moses, BCE yan, before Christ's era. Pati itong mga prophets, BCE, before Christ's era. And then, nung dumating na si Jesus Christ, 1 CE, Christ's era na. Mas napadali. So, basahin na natin itong Habakkuk. Pero ang ganda na ibig sabihin niya na embrace. In English. At itong si Habakkuk, walang background story. Hindi pinakilala kung saan siya galing, kung sinong mga magulang niya, kung paano siya nabubuhay. Pero kinausap siya ni Almighty Father.
Kaya siya kinausap ni Almighty Father. Para sa atin yun, yung vision na ipinakita ni Almighty Father kay Habakkuk na ngayon binabasa natin because it's for us. Because of the great love of our Father for us. Kaya si Almighty Father kinakausap yung mga prophet para sa atin. So, basahin na natin, ano? Kaya pa natin sa basahin. Hindi pa maumpisahan. Ito, basahin natin, Habakkuk chapter 1. The burden which the prophet Habakkuk saw. Yung burden, yung kabigatan, yung prophecy na nakita ni Habakkuk. Hindi naman niya nakita si Almighty Father. Ang nakita niya, vision. At paano niya nakakausap si Almighty Father? Pag nagpe-pray, you will hear a voice behind your ears. At pinakita sa kanya ang vision. Nakikipag-usap si Almighty Father. Pag nagpe-pray tayo sa kanya, nakikipag-usap si Almighty Father. Kung tayo nakikipag-usap si Almighty Father, mas lalo na si Almighty Father dahil siya ay powerful. The burden which the prophet Habakkuk saw, or the vision. Verse 2, O Lord, how long shall I cry, and you will not hear? So, umiiyak si Habakkuk. Hindi mo ba ako maririnig, Almighty Father? Even cry out to you, violence, and you will not save. Sumisigaw sa iyo ng kaguluhan. Maraming kaguluhan ang nangyayari sa mundo. Pero hindi mo tinutulungan ang mga tao. Verse 3, why do you show me iniquity and cause me to see trouble? Bakit hinahayaan mo ko, Almighty Father, sabi ni Habakkuk, na maipakita sa akin yung mga visions na punong-puno ng kasalanan yung mga tao? Kaya umiiyak si Habakkuk. Hindi niya makaya. Hindi makaya ni Habakkuk makita yung kasalanan ng mga tao na wickedness. Kaya sabi ni Habakkuk dito, why do you show me iniquity and cause me to see trouble? For plundering and violence are before me. There is strife and contention arises. Dahil nakikita niya yung mga pang-aabuso ng tao sa kapwa-tao. Kaya yung mga prophet, apektado rin sila. Gaya ni Isaiah, apektado siya. Si Jeremiah, apektado. Si Ezekiel, apektado. Si Zephaniah, si Zechariah, affected sila. Ipinaparamdam ni Almighty Father yung nararamdaman niya sa kanyang mga prophets para ma-relay ng mga prophets sa mga tao kung ano ang nararamdaman ni Almighty Father. Kaya ganun ang ginagawa ni Almighty Father. Ipinaparamdam niya yung galit niya, yung frustration niya, yung sadness niya. Ipinaparamdam niya sa kanyang mga prophets. Verse 4, therefore, the law is powerless, and justice never goes forth. Ano yung law is powerless? Hindi na-implement yung law, hindi sinusunod ng mga tao yung righteousness. And justice never goes forth. Hindi nabibigyan ng justice ang mga tao. Dahil lahat ay gumagawa ng kadumihan. For the wicked surround the righteous. At mas madami ang mga wicked people kumpara sa mga tao na sumusunod kay Almighty Father. Dahil yung law powerless, yung justice hindi na ipapatupad, dumadami ngayon ang mga wicked people kumpara sa mga tao na gustong sundin si Almighty Father. Due to continuous manipulation and abuse. Therefore, perverse judgment proceeds. Kaya
Pag ang powerless ang law at yung justice hindi na ipapatupad, puro mga uncleanness and wickedness ang namamayani sa mundo, ano ang mangyayari? Perverted yung mga tao, pati yung kanilang judgment, hindi na ipapatupad yung ng tama. Magulo ang mundo. Dahil sa kasalanan ng mga tao. Verse 5. Ito ang sagot ni Almighty Father sa tanong ni Habakkuk. Look among the nations and watch. Magmasid ka, sabi ni Almighty Father. At ikaw ay magugulat, be utterly astounded. You will be surprised, sabi ni Almighty Father. For I will work at work in your days. Gagawa ako sa iyong ng mga bagay sa inyong araw, which you would not believe, though it were told you. May gagawin akong mga bagay na hindi mo mapaniwalaan kahit na sabihin sa'yo. Sabi ni Almighty Father kay Habakkuk, at darating yung panahon na yon, gagawa ako ng bagay na hindi ka maniniwala, kahit na sabihin pa sa'yo, hindi ka maniniwala. Sabi ni Almighty Father, for indeed, I am raising up the Chaldeans. Sino ba yung mga Chaldeans? Ang mga Chaldeans ay mga Babylonians. I-raise up ni Almighty Father. Ibig sabihin, i-allow ni Almighty Father na mamayani ang mga Babylonians or ang kaguluhan. A bitter and hasty nation. Pag sinasabing bitter, ano yun? Cruel, harsh, brutal, and merciless nation na impulsive and reckless. Ganon nila describe ang mga Chaldeans or Babylonians. Which marches through the breadth of the earth. Sa buong mundo. Hindi lang ito yung time na sinakop ng Babylonians ang Israel at ang Judah. Hindi lang ito, kundi, di ba nakalagay sa Book of Revelation, War of Babylon. Revelation chapter 18 verse 2, and he cried mightily with a loud voice, saying, Babylon the Great is fallen, and has become a dwelling place of demons, a prison for every foul spirit, and a cage for every unclean and hated bird. So, hindi lang ito yung time na sasabihin ninyo ng time ng Babylon, kaya wag natin basahin yung Book of Habakkuk. Hindi. Dahil ito ay prophetic book. Nakikita naman natin, di ba, ilang beses nang ipinakita ni Almighty Father na yung mga nangyayari noong una, sa Old Covenant, nangyayari ngayon. Inilabas ni Almighty Father ang kanyang mga anak sa Egypt. So tayo, paano tayo na-save from the bondage of slavery and sin? Because of Jesus Christ. Sa Old Covenant, ang merong sacrificial lamb doon, di ba? Nung Passover. Ngayon, sa New Covenant, si Jesus Christ yung sacrificial lamb. So, may kino-compare. So, may mga bagay na ginawa na si Almighty Father, inuulit ngayon. Pero iba na, kundi symbolically, no? Noon, literal.
Kaya ito rin, nasa Old Covenant ito, hanggang ngayon, effective pa rin to, hindi pa rin ito nangyayari. Ituloy natin, ano? For indeed I am raising up the Chaldeans, or wicked people. Mga wicked people na to, mga selfish to, mga bitter and hasty nations, cruel, aggressive, brutal, merciless, walang awa. And hasty nation. Ano yung hasty? Inconsiderate, unwise. Ngayon ba, ang mundo natin, cruel pa rin, di ba? Aggressive pa rin, brutal pa rin, merciless din. Up to now, ano pa ang mundo ngayon? Inconsiderate. So noon pa man, marami ng mga tao na gumagawa ng wickedness. And up to now, which marches through the breadth of the earth. Di ba buong mundo, madami mga wicked people, selfish, to possess dwelling places that are not theirs. Aagawin ang lupa. Ano bang ibig sabihin to possess? Kinukuha. Ang mga dwelling places that are not theirs. May mga tao ngayon, or kumpanya, or malaking mga businesses, kunyari magpapautang, ano, ang laki ng tubo, o mareremata ngayon yung bahay, pero yung ibinayad mo, hindi mo na makukuha. Tapos may tubo pa yon. O anong tawag doon? Ganid, di ba, sa Kim? Yung deposit mo, hindi mo na makukuha. Pati yung down payment mo, hindi mo na makukuha. Tapos pag hindi mo na bayaran yung bahay, iilitin yung bahay sa'yo, kukunin yung bahay sa'yo, meron ka pang tubo, may utang ka pa sa bangko. Ano ang tawag doon? Ito yun. To possess dwelling places that are not theirs. Selfish. At sa government, ang daming tax na pinatupad. Sa sweldo ka, may tax. Bibili ka, may tax. Di ba dapat pag isang, kuhanan lang ang tax? Pag sumweldo ka, nakuha na yung tax doon. Tapos bakit pag bibili ka pa, may tax pa? Bakit? Tapos yung lupa na binili mo, hindi naman talaga mapupunta sa'yo, di ba? Pangalan lang nasa iyo, pero after some time, pag wala nag-claim, saan mapupunta yon? Pag namatay ka na, saan mapupunta yung lupa? Wala nang kumukuha, wala, nakatenga na lang. O saan na mapupunta yung lupa? Angkin na naman ng gobyerno. Selfish, no? To possess dwelling places that are not theirs. Anong ginagawa? They seize or take away the dwelling places. At yung mga properties, ginagawa nilang kanila. No? Example, yung dagat. Amin tong dagat, katabi namin tong dagat. Amin na lang to, tatambakan namin ng lupa to. Pag tinambakan namin ng lupa, yung dagat, tatayuan namin ng mga bahay, ibebenta naman namin ngayon. At ngayon, ang mangyayari, yung totoong lupa ngayon ang magbabaha. Yung mga reclaimed area na dating dagat, ginawang mga bahay, selfish. Bibili ba kayo sa lugar na gano'n, na lupa, na dagat, ginawang lupa? Huwag kayong bibili. Ha? Bakit? Na-experience ko na 3 beses, lindol, nandun ako sa reclaimed area. Kung lumindol pala doon sa reclaimed area, grabe, matindi yung alog ng lupa. Feeling ko nasa tubig ako. Pero lupa yun, nakatayo ako sa lupa. Lumilindol. Ba't parang nasa tubig ako? Kasi nga, yung ilalim nun, malambot pa din. Ha? Kaya wag kayong bibili. Hindi magandang investment yon. Kaswapangan lang ang ginagawa ng mga tao.
Minamanipula ang mga tao, maganda dyan, maganda ang view. O hindi naman maganda yung pundasyon na swapang. Kaya ito, to possess dwelling places that are not theirs. Nandito pa rin sa Bible ang ginagawa ng mga tao. Ganda-ganda ng earth na ginawa ni Almighty Father para sa atin. Anong ginagawa natin? Sinisira natin. Tapos, pag nagkaroon ng mga calamity, sino ang sinisisi natin? Si Almighty Father. So, napakasalbahe natin, di ba? Tapos ngayon, mga abuso tayo ng tao. Kunyari, mahal natin ang environment. Hindi naman dahil tayo mismo ang nagsisira ng environment. Nireclaim mo yung lupa, kahit dagat. Mahal mo ba? Hindi, di ba? Selfish. Hypocrisy. Ha? Kaya ang hirap maniwala sa tao. Damay-damay. Dahil ikaw, pag empleyado ka ng isang kumpanya na selfish, ini-enable mo yon, ina-allow mo mangyari yung mga bagay na yon. Damay-damay tayo. Verse 7 ng Habakkuk, chapter 1. They are terrible, or horrifying, horrendous, and dreadful, disgraceful, and evil. Their judgment or assessment and their dignity proceed from themselves. Hindi sila naaawa. Wala silang integrity, walang self-respect, walang decency. Ganun ang mga tao. They are terrible and dreadful. Their judgment and their dignity proceed from themselves. Kunyari, nagmamalasakit, pero hindi naman. Puro mga kasinungalingan ang ginagawa ng mga tao for their ambition and selfish gains. Tapos ngayon magtataka tayo, bakit may mga calamities, may mga tragedies, may famine, bakit tayo naghihirap? Dahil damay-damay tayo. Verse 8, their horses are also swifter than leopards. Anong ibig sabihin nito? Mabilis yung mga kabayo, mas mabilis pa sa leopards. So, they are fast in inflicting injury or pain to people in any way, shape, or form. Mabilis kaysa sa leopard. Ano ba ang ginagawa ng leopard? Manira, di ba? Mangagat. Their horses are also swifter than leopards. Horses, makinarya, machinery, yung kanilang mga goal, kung paano nila ini-implement, mas mabilis pa kaysa sa leopard. Ini-implement nila yung wickedness, mabilis ang pag-implement nila ng wickedness. And more fierce than evening wolves. Bakit evening wolves? Pag sasabing wolves or evening wolves, yung mga wolves, sa gabi sila lumalabas at umaatake. Sa labas sila nag-hunt, no? Pag gabi, lumalabas sila. Mas active sila pag madilim. Mas matapang sila pag madilim. And more fierce than evening wolves. Bakit more fierce than evening wolves? Ang mga wicked people, wala silang pinipiling oras. Yung mga wolves, may pinipili silang oras sa gabi lang or sa gabi or dusk, no, or walang light. Doon na matapang ang mga wolves. Pero ang mga wicked people, walang pinipiling oras at location. Kahit saan, kahit kailan, gumagawa ng wickedness ang mga tao. Their chargers charge ahead. Sino mga chargers na to? Pag sinasabing chargers, horsemen. Sino ba ang mga horsemen? Mga trabahante
or mga tao na nakikipartake or nagtatrabaho or gumagawa para maipatupad yung mga bagay na inuutos sa kanila na wickedness. So their chargers charge ahead, mabilis kumilos. At yung mga horsemen, iniisip nila trabaho lang, walang personalan. 'Di ba? Pag may mga gawain ng mga wickedness, mga pang-aabuso, hindi naman kami kasali dyan, mga trabahante lang kami. Wala kaming alam. Yun ang akala ng mga tao. Pero kung nakikipartake ka, may alam ka. Kung may alam ka, bakit ka makikipartake? Kaya nga dumadami ang wickedness, dumadami ang kasalanan, lalong kumakalat, walang nagsasalita. Lahat nakikinabang sa kadumihan ng mundo na to. Ganon kasama ang mundo ngayon. Sinasabi, trabaho lang naman namin to, walang personalan to. May personalan to kay Almighty Father. Ha? Personalan yan kay Almighty Father. Nasa sa atin na ngayon, sa conviction natin kung kinoconvict tayo ng Holy Spirit. Anak, yung boss mo mali ang pinapagawa sa'yo, umalis ka na dyan. Mali yun. Nanloko ka ng kapwa-tao mo. Umalis ka. Bibigyan ka ni Almighty Father na mas magandang trabaho. Nang hindi ka magigilty. Verse 8 pa lang tayo, no? Their cavalry comes from afar. Highly organized. Yung kanilang mga plano, at it comes from afar, meaning generation to generation to generation. Ganon ang ginagawa nilang kadumihan. They fly as the eagle that hastens to eat. Ano ibig sabihin they fly as the eagle that hastens to eat? Mabilis gumawa or mag-inflict ng pain and suffering sa kapwa-tao. Verse 9, they all come from violence, sabi ni Almighty Father. Their faces are set like the east wind. Anong ibig sabihin ng east wind? Pag sinasabing east wind, ito ay turbulent. Ibig sabihin, gulo ang dala. They will cause harm. And they will never stop until they get what they want. Yun ang ibig sabihin ng their faces are set like the east wind. They gather captives like sand. So tayo, captives tayo like sand. Bakit? Di ba pag kumuha ka ng sand, ang dami, di ba? Hindi mo mabilang. Ganon kadami ang kanilang mga na-entrap or na-snare ng mga tao. Immeasurable, innumerable. At walang exemption. Men, women, young and old. Verse 10, they scoff at kings. Pag kings, anong ibig sabihin ng kings? Namumuno. Pinagtatawanan nila ang mga namumuno. Hindi nila nirespeto. Bakit? Takot sila kanila ang mga namumuno. Takot sa kanila ang mga kings. Takot sa kanila ang presidente. Takot sa kanila ang prime minister. Takot sa kanila ang leaders of the land. And princes are scorned by them. Sino yung mga princes? Sila, yung pagsasabing scorned, binibelittle. Minamaliit nila ang mga nagpapatupad ng batas. Sino tong mga tao na to? Mga wicked men. Pag sinasabing Chaldeans, Babylonians, sisimbol nun, wicked men, masyadong masama, masyadong kadumihan ang ginagawa sa mundo. Meron ba ngayon na taong ganon? Or entity or grupo na ganon? At yung mga grupo na ganon, nagtatago yon.
Kunyari, mabuti ang pinapakita. Kunyari, for environment. Kunyari, for the good of all. Kunyari, makaka-benefit ang lahat ng tao. Pero hindi. Dahil, selfishness. Gusto nila kanila lahat ng pera. Kaya nga, di ba yung mga malaking companies, meron na silang sariling telecommunication company. Sa kanila pa yung mga utilities like electric company, water, bangko, meron din silang sariling bangko, meron din silang sariling ibang kumpanya, may mga conglomerate. No? Pag sinasabing conglomerate, minomonopolize na nila ang mundo. Hindi lang sila sa isang mundo nag-ooperate, kundi all over the world. Kaya wala silang kinatatakutan dahil powerful sila, marami silang pera, marami silang machinery, kaya nilang bayaran, marami silang mga tao na gumagawa para sa kanila. Kaya nga 'di ba nakalagay dito yung their horsemen or chargers charge ahead. Balikan natin na, no? They deride every stronghold. Ano ibig sabihin deride? Tinotaunt or mock, ridicule every stronghold or every country, every places, kahit saang lugar or lupalop ng mundo. For they heap up earthen mounds and seize it. Kinukuha nila ang lupa. Inaangkin nila ang mga lupa. Yung mga malaking kumpanya, bawat country, meron silang mga business doon at meron din silang mga pagmamay-ari na lupa. Kaya nga ito, they heap up earthen mounds and seize it. Inaari nilang kanila. Gusto nilang sila ang may-ari ng buong mundo. Kaya nga merong inflation eh. Yung inflation, hindi yung law of inflation. Madaling i-manipulate ang inflation. Kaya gumagawa sila ng inflation, minamanipulate nila, nag-hoard sila, hino-hoard nila yung mga bagay, or itinatago nila yung mga bagay, para tumaas ang presyo nang sa ganon yung mga mahihirap, hindi na makabili. At ngayon, yung mga mayayaman, malalaking kumpanya na yun, sila na magmamay-ari ng mga lupa, ng mga ginto, lahat ng mga business. Gusto nila i-monopolize ang mundo. Marami sila. At magkakakilala sila, magkakakunsyaba sila. Verse 11. Then his mind changes and he transgresses. Nagkakaroon siya ng kasalanan, he commits offense or immorality or profanity, corruption, ascribing this power to his God. Anong ginagawa niya? Nagpapasalamat yung mga taong wicked. At nagpapasalamat sila, nagdadasal na, buti yumaman ako. Nagpapasalamat ako kung sino man ang sinasamba ko, yumaman ako, nakuha ko ang mga lupain sa buong mundo. Ito ang ibig sabihin ng Almighty Father, ascribing this power to his God. Ina-attribute niya or kinikredit niya kung sino man yung sinasamba niya. Dahil kay Almighty Father, hindi pwede ang mga wickedness, ang selfishness, ang pang-aabuso or pang-loloko sa mga tao, panggagamit sa mga tao. Hindi pwede kay Almighty Father. Kaya kung may mga panloloko man or pang-maninipula, hindi kay Almighty Father yan. Minsan may mga kontrata kang pipirmanan, super fine print. Hindi mo na makita eh. Hindi, pinirmahan mo eh. Ano yung pinirmahan ko? Hindi ko naman nakita. Ayan no, pinirmahan mo. Paano ako makikita? Hindi ko na mabasa. Sobrang liit. Kailangan ko pa na magnifying glass or microscope para mabasa yan. Ganun ang ginagawa ng mga kumpanya na selfish. Lahat ng kumpanya selfish. Lahat pera. Pera. Doon nakafocus. Pera, power, fame. Doon nakafocus. Kasi they want to rule the world.
They want to own the world. Hindi nila pagmamayari ang mundo at never nila makukuha ang mundo. Bakit? Sino may-ari ng mundo? Si Almighty Father. Siya ang gumawa ng mundo na to. Verse 12 of Habakkuk chapter 1. Are you not from everlasting? Tanong ni Habakkuk. O Lord my God, my Holy One, we shall not die. Yung mga natitiwala kay Almighty Father, hindi mamamatay. Baka sabi nyo, bakit yung Christian na nakilala ko, namatay siya, di ba? Physical body, syempre, dahil physical body, na bubulok, nasisira, nag-expire. Expired. Malapit na ma-expire. Nasisira, no? Na luluma, nagkukulubot na-expire. Pero, yung soul, hindi nag-expire yon. Napupunta yun kay Almighty Father kung ikaw ay followers of Jesus Christ. Follower ka ba ni Jesus Christ? Kasi, if you are a follower of Jesus Christ, death has no sting anymore for those who believe in Jesus Christ. Babalik tayo sa tatay natin. We will return to our Father. Kaya pag sinasabing dito sa Bible, pag sinasabing death, yung mga tao na namamatay, yun yung napupunta sa impyerno. Kaya pag sabing we shall not die, ibig sabihin, kung ikaw ay follower ni Jesus Christ, ni Almighty Father, and you have the Holy Spirit in you, hindi ka mamatay, but your soul will go back to the Holy God. Sino ang namamatay? Yung mga tao na nag-deteriorate na yung kanilang katawan, nasira na, yung soul nila na pupunta sa impyerno, yun ang mga namamatay because pag nasa impyerno ang isang tao, andun ka na forever. No hope in the future. That's death. Pag kay Almighty Father, rest ang pupuntahan natin, hindi death. Tuloy natin, ha? Verse 12. O Lord, you have appointed them for judgment. So those people who are stubborn are condemned to die. O rock, you have marked them for correction. Sino yung rock? Sino yung cornerstone? Sabi ni Jesus Christ, upon this rock, I'll build my kingdom. Ano yung rock? Sino yung rock? Si Jesus Christ yung rock. Nagkataon na si Peter, ang pangalan lang niya ay Peter, na ipinangalan ni Jesus Christ. Dahil ang totoong pangalan naman niya ay Simon. Para lang ma-motivate si Peter. Dahil si Peter, nawawalan siya ng faith. Nagdudwindle ang kanyang faith. Simon, di ba ang real name niya? Ginawa ni Jesus na Peter to motivate him. Na gagayahin niya si Jesus Christ. Kaya tayo, sino yung rock natin? Si Jesus Christ is our cornerstone. Sure foundation, si Jesus Christ. So, sino itong rock? Si Jesus to. You have marked them for correction. Tinutuwid tayo ni Jesus Christ. Tinuturuan tayo ni Jesus Christ. Tingnan mo dito sa Habakkuk. Si Jesus Christ, mini-mention din rock si Jesus Christ. No? Kasi, O Lord, you have appointed them for judgment. Si Almighty Father to. Tapos inulit, O rock, you have marked them for correction. Yung rock, di ba? Si Jesus Christ to. Verse 13. You are of purer eyes than to behold evil, and cannot look on wickedness. Pag ang isang tao
pure heart niya, no? Pure ang heart niya, pure yung eyes niya. Hindi siya makakakita ng kasamaan. Hindi niya nakikita na may masamang gagawin ang tao sa kanya. Alam niyo ba yon? Na pag ang isang tao, wala sa kanya yung mga bagay na maliciousness or kadumihan, hindi niya naiisip na may mga tao na wicked. Nagagawan siya ng kalokohan dahil ikaw in good faith ka nakikipag-deal sa tao. Ngayon, may mga tao na masama ang isip nila. Bakit masama ang isip nila? Kasi sila mismo gumagawa ng kasamaan. Maliciousness. Naka-experience na ako ng mga ganong klaseng tao na nambibintang, pero sa isip mo wala naman yun. Tapos nang bibintang, ay siya, kaya pala nang bibintang, siya pala yung gumagawa ng ganon. Nakakalungkot, diba? Pero si Almighty Father, no? You are of purer eyes than to behold, and cannot look on wickedness. Hindi mo gustong tignan yung wickedness. Ganon si Almighty Father. Gusto niya lagi magandang mga bagay na nakikita niya, pero nakikita niya ng mga bagay na nagagawa ng mga tao, puro kadumihan. Dito sa Jeremiah chapter 32 verse 35, and they built the high places of Baal, which are in the valley of the son of Hinnom. Nabasa natin ito, diba, sa book of Jeremiah. To cause their sons and their daughters to pass through the fire to Molech, which I did not command them. Nor did it come into my mind that they should do this abomination to cause Judah to sin. Dita nyo, hindi man lang naisip ni Almighty Father na gagawin ng mga tao na susunugin nila ang kanilang mga anak at i-offer kay Molech. Hindi naisip ni Almighty Father yun. Kasi pure ang heart ni Almighty Father. Pure siya, holy siya. Si Almighty Father, hindi niya naisip na yung mga tao, i-abort nila ang kanilang mga sariling anak. Ito yun abortion ang ibig sabihin nito. To cause their sons and their daughters to pass through the fire to Molech. Kasi pag nag-abort ng baby, yung baby pinapatay, ini-incinerate yun. Apoy, di ba, na malakas. Ngayon dito, pass through the fire to Molech. So, yung mga tao na nag-abort ng baby, they are worshiping the devil. Nor did it come into my mind. Hindi na pumasok sa isip ni Almighty Father na ganun ang gagawin ng mga tao, na wickedness. Kaya nabanggit ito kasi binanggit dito sa verse 13, you are of pure eyes and to behold evil, and cannot look on wickedness. Tuloy natin na, why do you look on those who deal treacherously, and hold your tongue when the wicked devours a person more righteous than he? Tanong ni Habakkuk, bakit hindi ka nagsasalita pag yung mga tao na inaabuso, yung mga taong maayos or more righteous than the person who is abusing that person? Di ba may tao na mas matuwid? May tao na nga abuso. Tapos ang inaabuso niya, yung mas matuwid ng konti kumpara sa kanya. Bakit? Ang tanong ni Habakkuk, bakit tahimik ka lang? Hindi mo binibigyan ng justice ang mga tao na inaabuso? Sabi ni Habakkuk, nagtatanong siya, no? Verse 14, why do you make men like fish of the sea, like creeping things that have no ruler over them? Bakit hinayaan mo yung mga lalaki, mga babae, mga tao na parang mga isda sa dagat, na gawin na lang nila ang kanilang mga gustong gawin? Kasi mga isda sa dagat, ginagawa lang nila yung mga gusto nilang gawin, di ba? Langoy lang sila ng langoy sa dagat.
Wala naman silang leader, di ba? Kung ano na lang pinagagawa nila. Walang nag-rule sa kanila. Kaya, tanong ni Habakkuk, why do you make men like fish of the sea, like creeping things that have no ruler over them? Kaya lang nilang gawin, ang gusto nilang gawin, gagawin nila. Bakit hinayaan mo, Almighty Father? Tanong ni Habakkuk. They take up all of them with a hook. They catch them in their net and gather them in their dragnet. Therefore, they rejoice and are glad. Masaya yung mga wicked people dahil tinatrap nila, tinaabuso nila ang kapwa-tao nila. Hinuhuli nila. Anong tawag doon? Yung itinutulak sa isang corner. Wala nang hindi makawala ang mga tao. At sila ngayon ay nagre-rejoice dahil sa kanilang pagmamanipula, pag-aabuso. Bakit nangyayari yon? Tanong ni Habakkuk. Example, no? Bakit may mga i-apply natin yon? Bakit may mga tao na mga mahihirap na iba na inaabuso? Inaabuso ng kumpanya, inaabuso ng mga amo nila, ng mga boss nila, inaabuso ng bansa nila. Bakit may mga ganong klaseng tao na hindi sila makawala sa trap na ginawa sa kanila? Bakit may mga ganon? Tanong ni Habakkuk. Therefore, they sacrifice to their net and burn incense to their dragnet. Because of them, their share is sumptuous, and their food plentiful. Shall they therefore empty their net and continue to slay nations without pity? Tanong ni Habakkuk. Yung mga tao na na-trap, no? Naghihirap dahil sa gawa ng isang entity or sa gawa ng isang kumpanya. Ngayon, yung kumpanya na yon, lalo pa niyang pinalalakas yung kanyang law para hindi makawala ang tao sa kanyang galamay. Kaya ngayon, yung mga kumpanya na yon, yung mga entity na yon, sila ay nagsiselebrate dahil sila ay successful sa kanilang ginagawang pagmanipula, pang-aabuso, panloloko sa tao. Ngayon, verse 17, shall they therefore empty their net and continue to slay nations without pity? Papatayin ba nila? Dire-diretsahan na lang ang mga tao nang walang awa? Tuloy-tuloy pa ba yun? Tanong ni Habakkuk. Nagtatanong si Habakkuk kasi naawa siya sa mga tao. At kaya naawa siya sa mga tao, inallow ni Almighty Father na ma-experience or ma-feel ni Habakkuk yung naramdaman ni Almighty Father. Kaya nagtatanong si Habakkuk. So dito tayo sa Habakkuk chapter 2. Ang sabi ni Habakkuk, I will stand my watch. Magbabantay ako and set myself on the rampart. Rampart means guard. Mag-guard ako. I will stand my watch. Mag-guard ako, mag-aantay ako, and watch to see what he will say to me and what I will answer when I am corrected. Ready rin si Habakkuk kung anong sasagot niya pag siya ay pinagalitan ni Almighty Father, dahil nga nagtatanong si Habakkuk, bakit ganun ang nangyayari? Bakit nagkakaroon ng injustices? Inaalaw ni Almighty Father. Naawa si Habakkuk at naiintindihan naman ni Almighty Father yun, na kaya ganito ang nafe-feel ni Habakkuk dahil ipinaramdam ni Almighty Father sa kanya. Kaya itong si Habakkuk, taga-antay siya ng kasagutan. Kung ano ang isasagot ni Almighty Father sa kanya, at kung ano naman kung may isasagot si Almighty Father sa kanya,
na sure naman nasasagot si Almighty Father sa kanya, nag-iisip naman si Habakkuk kung ano naman ang kanyang isasagot sa mga sasabihin ni Almighty Father kung siya ay i-correct ni Almighty Father. Verse 2 of Habakkuk chapter 2. Then the Lord answered me and said, write the vision and make it plain on tablets, that he may run who reads this. So sumagot na si Almighty Father. Nung first, nagsagot si Almighty Father dito sa Habakkuk chapter 1. Ang sagot ni Almighty Father, Habakkuk chapter 1 verse 5 up to 11. Dun sa first question ni Habakkuk, yun ang sagot ni Almighty Father. Ngayon, may pangalawang question si Habakkuk. Sinagot naman ni Almighty Father dito sa Habakkuk chapter 2 verse 1. Verse 2, Habakkuk chapter 2 verse 2. Then the Lord answered me and said, sumagot si Almighty Father. Ang sabi ni Almighty Father, isulat mo ang vision and make it plain on tablets. Kasi sa tablet isinusulat, no? Hindi sa tablet na electric tablet or may computer, no? Or may internet. Kundi yung tablet, dito nga galing sa word sa Bible na tablet. Dahil originally, ang tablet ay isang semento. Hindi semento, bato. Bato siya na slate. Ganon sila magsulat dati. Slate, yung bato. So, yung word na tablet, dito ginuha sa Bible. O tapos, hindi kayo maniniwala sa Bible, samantalang yung word na tablet galing sa Bible. Then the Lord answered me and said, write the vision and make it plain on tablets. Isulat mo yung vision na ipapakita ko sa iyo, sabi ni Almighty Father. At plain mo ang ipagkakasulat sa tablet. Huwag mo nang dagdagan pa ng kung ano-ano. Basta plain ko, ano ipakita ko sa iyo, sa vision. Yun ang isusulat mo sa tablet na simple lang. Yun ang ipapakita ko sa iyo. Bakit simple lang ang ipapakita ni Almighty Father? Para madaling maintindihan ng mga tao. Nang sa ganon, para maintindihan nila that he may run who reads this. Ano ibig sabihin ng that he may run who reads this? Or who reads it? Matatakot. Tatakbo sa takot. Kung sino man ang makakabasa sa vision na ipinakita ni Almighty Father kay Habakkuk na ipinasulat niya sa tablet, yung makakabasa nun, magtatago kasi tatakbo siya dahil nakakatakot ang vision. So, ito yung vision. Verse 3, for the vision is yet for an appointed time. Yung vision ay pinakita ni Almighty Father kay Habakkuk, hindi pa mangyayari. But at the end, it will speak and it will not lie. Pero at the end times, no? So, hindi ito yung Babylonian era, kundi nakalagay, but at the end, it will speak. Kailan ba yung end? Sa end times. Kailan ba yung end times? Hindi natin alam, pero makikita natin yung signs kung kailan ang end times. Kaya ito ay sa end times mangyayari. No? Alam natin? And it will not lie. Hindi magsisinungaling. Walang kasinungalingan. It will culminate at the end of times. And it will happen. Kung ano ang sinabi ni Almighty Father, kung anong vision na pinapakita niya sa kanyang mga prophets, ginagawa ni Almighty Father. He keeps His words. Yung mga promise ni Almighty Father, ginagawa niya. Mga sinasabi niya, ginagawa niya.
pinadala niya si Jesus Christ, ginawa ni Almighty Father. Naging sacrificial lamb si Jesus Christ. Ginawa ni Almighty Father. Sinabi niya kasi yun, di ba, sa kanya mga prophets. Ginagawa ni Almighty Father lahat. Hindi siya sa atin nagsisecret. Hindi natin lang alam, hindi lang tayo aware ng mga salita ni Almighty Father dati. Kasi hindi tayo nagbabasa ng Bible. Ako, hindi ko alam dati. Nagpapasalamat daw kay Almighty Father. Walang nililihim si Almighty Father sa atin. Ang hindi lang niya pwedeng sabihin kung kailan ang pagbabalik ni Jesus Christ. Kasi gusto ni Almighty Father, yung mga karapat-dapat lang ang makabalik sa Kanya, ang maka-inherit ng Kanyang kingdom. Yung continuous na gumagawa ng righteousness kahit walang nakatingin. Yun ang gusto ni Almighty Father. Kasi ang mga tao, pag may nakatingin lang, gagawa ng kabutihan eh. Mga pakitang tao lang, mga ipokrito, mga kasinungalingan. Si Almighty Father, gusto niya na kahit walang nakakakita sa'yo, gumagawa ka ng tama. Dahil siya nakikita niya ginagawa natin. Tuloy natin, ano? Verse 3. Habakkuk chapter 2. For the vision is yet for an appointed time. So, hindi pa ito mangyayari, pero may naka-set na time kung kailan mangyayari ito. But at the end, it will speak. Kailan yung naka-set na time? End of times. Kailan yun? Hindi isinasabi ni Almighty Father. And it will not lie. Hindi ito magsisinungaling. Walang kasinungalingang gagawin si Almighty Father. Very transparent si Almighty Father sa atin. Though it tarries, pag sinasabing tarries na matagal na mangyayari, antayin lang, wait for it. Because it will surely come. Dahil sure na darating, it will not tarry. Hindi madedelay. Kung akala natin napakatagal, antay lang, sabi ni Almighty Father. Dahil darating, mangyayari. At hindi yun madedelay. Kung akala natin na-delay, hindi yon na-delay, kundi the Lord purpose it to happen para yung mga babalik pa na mga anak ni Almighty Father, inaantay pa. Yung mga magde-decide pa na babalik kay Jesus Christ, magtitiwala kay Jesus Christ, inaantay. Ganun kabait si Almighty Father. Kaya, kung akala natin ang delay na or na-extend ang time, hindi na-extend ang time. Hindi madedelay. Kung ano ang saktong nasa isip ni Almighty Father ng time, yun ang gagawin niya. We are so blessed because our Father is faithful. Pati sa salita niya, faithful siya sa kanyang mga anak. Verse 4 of Habakkuk chapter 2. Behold the proud, his soul is not upright in him, but the just shall live by his faith. Ano yung behold the proud? Mga taong mayayabang, mga matataas ang ere, prideful, mga hindi tumatanggap ng kamalian, hindi tumatanggap ng correction, prideful ang ganun mga tao. Yung ipinagpipilitan nila ang kanilang sarili na sila ang mauna. Yung gumagawa sila ng sarili nilang beliefs. Gumagawa sila ng sarili nilang kasinungalingan. Yung mga tao na yun, they are prideful. They are proud. Behold the proud. His soul is not upright in him. Hindi tama ang kanyang kaluluwa. Hindi malinis ang kanyang kaluluwa. His soul is not upright in him. But the just shall live by his faith. Ano yung just? Diba yung justice, ang root word ay just. Ano yung just? Yung
laging tama ang ginagawa niya. Hindi siya nang lalamang ng kapwa-tao niya. Hindi siya nang aabuso ng kapwa-tao niya. Yun ang just person. Yung mga just person na yon shall live by his faith. Dahil yung mga tao na takot sa mabuhay sa mundong ito, mga abuso sila, gagamit sila ng mga tao dahil takot sila eh. Kaya nga walang justice sa mundo na to dahil nga sa kanilang pang-abuso, sa kanilang panloloko, sa pagtitwist ng katotohanan, kaya walang justice. Hindi sila just. Okay? Mostly, mga gatong hindi just, mga prideful people. Yung mga taong maraming ambisyon at gustong gawin sa buhay dito sa mundo. Pero, yung mga just, they shall live by his faith. Ano ba ibig sabihin ng the just will live by his faith? Dito sa Hebrews chapter 11, makikita natin dito, babasa natin dito si Abraham, si Noah, at yung tungkol sa pananampalataya nakalagay dito sa Hebrews chapter 11. Ano ba yung faith? The just shall live by his faith. Ano yung faith? Hebrews chapter 11. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen, for by it the elders obtained a good testimony. Yun ang faith. Yung faith, yung mga bagay or realization ng mga bagay na inaasahan natin. Yun ang confidence or confident tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Yun ang pananampalataya according to the Word of God. Dito sa book of Hebrews, for by it the elders obtained a good testimony. By faith, we understand that the worlds were framed by the Word of God. Dahil sa pananampalataya natin kay Almighty Father, alam natin na ang mundo na to, ginawa ni Almighty Father. Sa pamamagitan ng salita niya. Yun ang pananampalataya. We believe in our Father. So that the things which are seen were not made of things which are visible. Ang mga bagay na nakikita ay hindi galing sa mga bagay na nakikita. So that the things which are seen were not made of things which are visible. Dahil ang mga tao, to see is to believe lagi, diba? Hindi tama yon. Kung ikaw ay isang tao, hindi, to see is to believe. So wala kang faith. Kasi, things which are not seen, or things which are seen, were not made of things which are visible. Ang mga bagay na nakakita ay hindi galing sa mga nakikita. Naintindihan natin, ang mga bagay na nakikita, the things which are seen, ay hindi galing, which are not made of things, hindi gawa sa mga bagay na nakikita. So, ano yung bagay na, ano yung mga things na nakikita natin ngayon, itong mundo na to? Saan gawa to? Sa salita ng Diyos. By His words. By the words of our Father. So, ang ating Father, He's powerful. Tuloy natin sa Hebrews chapter 11 verse 4. By faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and through it he, being dead, still speaks.
Kahit patay na si Abel, wala na siya dito sa mundo na to, kasi kasama na siya ni Almighty Father, nagsasalita pa rin ng kanyang works, na siya ay may pananampalataya kay Almighty Father. Nagtetestify si Almighty Father, God testifying of His gifts, and through it, He being dead, still speaks. Kahit wala na siya sa mundo, nagsasalita pa rin siya. Bakit? Dahil nababasa natin dito sa Bible, nalalaman natin kung ano ang ginawa ni Abel. By faith, Enoch was taken away so that he did not see death. Itong si Enoch, dahil sa pananampalataya, hindi siya nakakita ng kamatayan. And was not found because God had taken him away. Nawala lang kasi ng basta si Enoch. Hindi alam kung saan nagpunta si Enoch, basta nawala na lang siya. Kinuha na lang siya ni Almighty Father. Hindi siya naka-experience ng kamatayan. And also si Elijah. Gusto ba natin maging parang si Enoch, no? Tsaka si Elijah, hindi nakaranas ng kamatayan. But si Jesus Christ, He experienced death. And yet, He rose again after 3 days. Kaya hindi tayo matatakot kasi si Enoch, si Elijah, no? Hindi sila naka-experience ng death. Pero si Jesus Christ, the Son of God, naka-experience ng death. Naka-experience ng pain. Naka-experience ng pang-alipusta ng tao. But then He rose again after 3 days. Ituloy natin, ano? For before He was taken, He had this testimony that He pleased God. Natuwa si Almighty Father kay Enoch. Kaya hindi naka-experience ng death si Enoch. Baka itanong nyo, bakit kay Jesus Christ pa? Hindi ba siya na-pleased? Masayang-masaya si Almighty Father sa ginawa ni Jesus Christ, sa na-experience ni Jesus Christ. Tuwan-tuwa si Almighty Father. Dahil, kaya inalaw ni Almighty Father mangyari kay Jesus yon para sa atin. Para isave tayo. Hindi yun para kay Jesus Christ. Para yun sa atin. Para hindi tayo mamatay. Ginawa na ni Jesus Christ once and for all. Sinakripisyo na niya yung buhay niya para sa atin. Naintindihan ba natin? Kasi, ulitin ko ito, itong si Enoch, kaya hindi siya nakaranas ng death. Kasi masaya si Almighty Father sa kanya. Dahil, nagtitiwala siya kay Almighty Father. He pleased God. Natuwa si Almighty Father sa kung paano mamuhay si Enoch. Ganon din kay Elijah. Pero tayo, magiging gaya ba tayo ni Enoch? Napasasaya ba natin yung tatay natin? Parang si Elijah ba tayo? Hindi, di ba? Ang dami nating kasalanan. Kaya kailangan natin si Jesus Christ na walang kasalanan, walang kadumihang nagawa para tayo ma-save. Para ma-please si Almighty Father. Magtitiwala tayo kay Jesus Christ. Magkakaroon tayo ng faith kay Jesus Christ. Naintindihan na natin? Ito rin natin itong verse 6 ng Hebrews chapter 11. Kaya natin nabanggit itong faith kasi nabasa natin sa Habakkuk chapter 2. Nakalagay dito sa Habakkuk chapter 2, but the just shall live by his faith. Verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. Imposible na maging matuwa sa atin si Almighty Father kung wala tayong pananampalataya sa Kanya. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. I-reward ni Almighty Father yung mga tao na hinahanap siya.
At kaya natin siya hinahanap, kaya tayo nagtitiwala sa Kanya. Nananampalataya tayo sa Kanya. At dahil sa naniniwala tayo sa Kanya, masaya si Almighty Father. Masaya si Almighty Father dahil binigay ni Jesus Christ ang buhay niya sa atin. Kaya, itinaas ni Almighty Father ang pangalan ni Jesus Christ above all names. Naiintindihan na natin? Di ba, yung kung nakababasa natin sa Bible, umiikot-ikot, di ba? Pero ano yung ending? Laging si Almighty Father, laging si Jesus Christ. Wala nang iba pang pangalan na binabanggit. Kaya magtitiwala tayo sa tatay natin. Laging nakalagay, trust God, believe in Jesus Christ. Laging ganun ang sa Bible, all throughout the Bible, in every book of the Bible. Laging binabanggit yung reward, yung inheritance, yung birthright, yung rest. Verse 7 of Hebrews chapter 11. By faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith. Dahil sa pananampalataya ni Noah, he was divinely warned of things na hindi pa man nakikita. Kung sa ngayon, ang mga tao, gagawa ka ng isang ark, kinausap ka ni Almighty Father, gagawa ka ng isang ark, anong sasabihin sa iyo ng mga tao? Nababaliw na yan, naluloko na yan. Ba't yan gagawa ng ark? Ba't yan gagawa ng bangka? Magkakaroon ba ng baha? Imposible, hindi magkakaroon ng baha, mainit eh. Ba't magkakaroon ng baha? Napaka-imposible kay Almighty Father, walang imposible. Ngayon, yung mga tao, nung time ni Noah, pinagtatawanan siya. Pero si Noah, may faith siya kay Almighty Father. Yung ibang mga tao, sinasabi, baliw yan, naloloko na yan, kung ano-ano man ang nakapapasok sa isip niyan. Huwag tayong matakot. Bago tayo i-condemn ng mundo na to, may nauna nang i-condemn sa atin. Bakit pa tayo matatakot? Ang dami nang nauna. Si Noah, si Abraham, yung mga prophets, yung mga apostles, si Jesus Christ. Kaya bakit matatakot pa tayo? Magkaroon tayo ng faith sa tatay natin. Marami ng testimony. Testimony to of the faith of the people who were before us. So itong mga tao na to, including si Abraham, hindi niya alam ang lugar na kanyang pupuntahan, ano? Dito sa verse 8, basahin natin, by faith Abraham obeyed when he was called to go out of the place which he would receive as an inheritance. And he went out, not knowing where he was going. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Saan ba ako pupunta? Hindi niya alam. Pero kinakausap siya ni Almighty Father at may pananampalataya siya kay Almighty Father. Sinusunod niya si Almighty Father. Kung sa ngayon, isipin ng mga tao, baliw yan, ba't sinong kausap niyan? Bakit yan lalabas ng kung saan lupalop pupunta? Wala naman yung anong gagawin niya. Kay Almighty Father, walang imposible. Verse 9 of Hebrews chapter 11, by faith he dwelt in the land of promise, as in a foreign country, dwelling in tents with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he waited for the city which has foundations, whose builder and maker is God. Kahit sa tent nakatira si Abraham, hindi siya nagtatanong na asan na yung country na ibibigay sa akin, may lupain daw na ibibigay sa akin si Almighty Father.
Pero nagtitiwala sa Abraham. Kaya nga, sa tent siya nagkatira, kagaya ng anak niya na si Isaac at saka si Jacob. Inaantay nila yung city na ibibigay sa kanila ni Almighty Father. By faith, Sarah herself also received strength to conceive seed. And she bore a child when she was past the age, because she judged him faithful who had promised. Therefore, from one man, and him as good as dead, were born as many as the stars of the sky, and a multitude innumerable as the sand which is by the seashore. Madaming anak si Abraham. Sobrang dami. Hindi na mabilang, gaya ng mga buhangin sa seashore. Promise ni Almighty Father. Ituloy natin, ano? These all died in faith. Lahat sila namatay. Lahat sila namatay. Except of course si Enoch at saka si Elijah. Pero lahat ng mga tao, si Sarah, si Abraham, si Isaac, si Jacob, namatay sila. They all died in faith, not having received the promises, but having seen them from afar. Nakita nila from afar. Parang si Moses. Sa malayo lang niya nakita. Pero nagtitiwala siya kay Almighty Father. Were assured of them, embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims of the earth. So tayo rin, pilgrims of the earth. Assured of them, embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims of the earth. So tayo rin, strangers and pilgrims of the earth. We are not of this world. We, the children of the Almighty Father, hindi tayo taga dito sa mundo na to. We are strangers, pilgrims. Dumadaan lang tayo sa mundo na to. For those who say such things declare plainly that they seek a homeland. Naghahanap sila ng home. So tayo, saan ang home natin? Saan ang home ni Abraham, Isaac, and Jacob? Ang home natin, yung tatay natin. Dahil meron tayong pananampalataya sa Kanya. Kaya nga, dito, sa Habakkuk chapter 2, the just shall live by his faith. Itinuturing ang tao na matuwid sa tingin ni Almighty Father kung siya ay may pananampalataya kay Almighty Father. Naintindihan na natin? Verse 5 of Habakkuk. Indeed, because he transgresses by wine, he is a proud man, and he does not stay at home. Because he enlarges his desire as Sheol or hell. And he is like death and cannot be satisfied. He gathers to himself all nations and heaps up for himself all peoples. Ngayon, dito sa verse 5 of Habakkuk. Ang mga tao namumuhay dito sa mundo, para silang mga lasing. Lasing sa power, fame, and wealth. Mayabang. Ayaw ng katahimikan. Ang gusto niya, trabaho lang siya ng trabaho for earthly gains. Ang desire niya ay ang mamuhay dito sa mundo ng masagana. Pero, kung gusto ng tao mamuhay ng masagana dito, hindi pwede. Ang mga tao, para maging masagana sa mundo na to, ang gagawin nila, mga abuso, manloloko, magsisinungaling, magmamanipula, makikipartake sa kasalanan. Pag ganun ang nangyari, he enlarges his desire as hell. Parang impyerno. Yung desire niyang makapunta sa impyerno.
Hindi siya aware. Hindi niya alam. And He is like death and cannot be satisfied. Hindi masasatisfy ang mga tao na selfish. Greedy, hindi masasatisfy. He gathers to Himself all nations and heaps up for Himself all peoples. Gusto niya lahat, marami ang sumasamba sa Kanya or itinataas yung name niya or famous siya, top of the world siya. Kahit ganun ang mangyari sa Kanya, hindi siya masasatisfy. Ilang example na ang nabasa natin or nakita natin sa internet, maraming mga tao, mayayaman, mga inventor, mga bilyonaryo, nasaan na sila ngayon? Yung end ng life nila, ano ang sinasabi nila? Baliwala yung kayamanan. Baliwala yung fame, baliwala yung fortune. Pag ikaw na naghihirap ka na sa kama, hindi mo na alam ang gagawin mo, mamamatay ka na, baliwala lahat. Pinaghirapan mo, wala lahat. Ano lang ang mangyayari sa'yo? He enlarges His desire as hell. Kaya tayo, gagana natin si Jesus Christ. Anong buhay ni Jesus Christ dito sa mundo na to? Simple lang ang buhay ni Jesus Christ. At nagtitiwala siya kay Almighty Father. Ganun ang buhay ni Jesus Christ dito sa mundo na to. Hindi siya nagde-desire ng power sa mundo na to. Hindi siya nagde-desire ng wealth. Hindi siya nagde-desire ng maging famous siya. Kaya nga di ba takot na takot sa kanya yung mga Pharisees dahil bakit siya sumisikat? Hindi naman gusto ni Jesus Christ sumikat. Pero gusto niya na ma-proclaim ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. At ang itinataas niyang pangalan, si Almighty Father. Kaya hindi niya gustong sumikat. Ang gusto niyang sumikat, si Almighty Father. Hindi niya gustong yumaman sa mundo to. Hindi niya gustong magkaroon ng maraming ari-arian. Dahil alam niya yung kingdom niya 1 billion times greater than this world. Kaya si Jesus Christ ang gagayahin natin. Kaya pinadala ni Almighty Father para maintindihan natin si Almighty Father. Makilala natin si Almighty Father. Kaya pinadala niya si Jesus Christ sa atin. Para malaman natin yung buhay natin dito sa mundo. Transient lang tayo. Pilgrims. Strangers lang tayo sa mundo na to. Ang tunay na home natin kay Almighty Father. Kaya hindi tayo dapat magmanipula ng mga tao, o mang-abuso ng mga tao, o manloko ng mga tao. Magpasikat, hindi natin kailangan yun. Ang kailangan natin, si Almighty Father, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit. Thank you, and God loves us all so much.